Alright, magandang gabi muli sa atin Youth Connect. Isang malakas na palakpak na may kasamang sigaw. Woo! Ayan pa, ang dami-dami natin. Praise God dahil nandito tayong lahat sa on-site nating gawain. And syempre, hindi natin kalimutan yung ating mga online friends out there na nanonood. And we are inviting you also na pag may time kayo, you can go sa aming church, on-site church, yung mga kabataan na hindi na nagpupunta dito, you can come back again. At tayo sama-sama nag-fellowship dito. So, hindi na tayo magpapatagal pa. Tayo ay narito pa rin sa ating series na lakasan nyo kasi para dumadagong-dong yung ating lugar. Nandito pa rin tayo sa series na yan. Fruitful generation. And we are discussing the 9 fruits of the Holy Spirit. At marami na tayo na-discuss. At ang pinakahuli nating i-discuss ngayon ay ang galing kabisado niya. Dahil dyan, ako'y magpapa-Gcash ng 50 pesos. Kung sino ang makaka-recite ng 9 fruits of the Holy Spirit right now, ay magkakaroon ng prize. Who wants? Who wants? Myla, come on. Love, joy, joke lang. Love, joy, peace, long-suffering, love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, gentleness, meekness, self-control. Yeah, walang faithfulness. Tama ba yun? Okay, palakpakan natin si Sister Myla. Ayan, just give me your number and I'll save it. Okay, sige po, wag na natin patagalin pa ang ating pag-aaral. So, ang ating pag-uusapan ngayong gabi ay ang pinakahuling bunga ng banal na Espiritu para mas lalo tayong maging fruitful generation. Walang iba kundi ang self-control. So, yung iba sa atin, alam ko, pamilyar kayo. Yung mga nanonood kaya, pamilyar po ba tayo sa word na self-control? Hindi po birth control, self-control. Self-control ang ating pag-uusapan. So, may mga katanungan na masasagot sa ating pag-uusap tulad ng ano ba ang self-control, ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa self-control, at ano ba yung importance ng self-control sa ating buhay bilang mga Christian. At bilang mga kabataan, papaano ba natin malilinang sa ating buhay ang bunga ng banal na Espiritu na self-control. Alam niyo po, maraming aspeto sa buhay natin na lalo't higit sa ating mga kabataan kasi nga, di ba pagkabataan, masyadong malawak yung ginagalawan. Unlike pagka matanda ka na, nandun ka lang. Pero pagkabataan, explorer pa yan, parang si Dora. So maraming mga aspeto sa ating buhay na higit na kailangan na pagtuunan ng pansin, lalo na pagdating sa pagtitimpi o pagpipigil sa sarili. May aspeto ng pagsasalita, may aspeto ng paggawa ng desisyon, pagkain, pati pagkain kailangan ng self-control. Diba? Pagkain, pagkilos, paggawa, sa mga ating desires, mga desires natin, at lalo't higit pagdating sa temptation. At marami pang iba, malawak ang aspeto na dapat galawan o dapat bigyan ng pansin ng self-control. Kung ikaw ay isang kabataan na, syempre hindi ito mawawala yung mabilis magalit, irritable, yung mainitin yung ulo, mabilis kang magalit, yung parang pasmado yung bibig mo. Nakakarinig na ba kayo? Pasmado na siya yung bibig mo. Yung masyadong pasmado yung bibig, matabil yung dila, or ikaw yung kabataan na sobrang bugso ng emosyon mo, na madikitan ka lang, nagagalit ka na, sobrang bugso ng emosyon na hindi mo alam kung paano pigilin. Basta may anger issue ka, yung parang nadikitan, ganon kagad. Mga ganong karanasan. Ito yung mga kabataan, kung ikaw ay ganito ka at kailangan mong ma-enlighten o gusto mo magkaroon ng kasagutan dun sa puso mo, ba,
sa mga nasa on-site and online, yan, nasa tamang channel ka, nasa tamang lugar ka. Kaya naman sabay-sabay natin pag-aralan yung bunga ng Espiritu. Siyempre sa pangungunay ng panalangin, sige po, let us all pray muna para gabayan tayo ng Panginoong Hesukristo. Lord Jesus, once again, we are asking for your guidance to us as we study your word together, and we pray, Lord, na enlighten everyone's heart and mind so that we can capture all the learnings and lesson and apply it in our life. Lead us, Lord. Be with us, Lord God, right now at our center with your presence, with your power, and with your wisdom in the name of Jesus. Amen. Ayan. So what is self-control? Basahin ulit natin yung Galatians 5:22-23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives: love, joy, peace, patience or long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So as we can see, the last fruit of the Holy Spirit is self-control. Yan, isa sa mga bunga ng banal na Espiritu ang self-control. So self-control, sinasabi dito, is the ability to manage or control himself or herself in many aspects. Pag sinabing in many aspects, ibig sabihin malawak. Hindi yan sa mga aspeto ng ibang tao, kundi aspeto ng buhay mo bilang kabataan. And it is also the mastery over our desires and love of pleasure. Sinasabi dito that self-control, it means to have mastery over our desire and love of pleasure. So yung mga desires natin na ma-master na natin na kontrolin, yung mga love of pleasures, yung mga gustong-gusto natin gawin, is nakokontrol na natin. Yun yung sinasabi ng salita na ito, self-control, mastery. Kumbaga sa pag-aaral, kung itong tinake mong Bachelor of Business Administration at gusto mo pang mapalinang yung iyong pinag-aralan at kaalaman, di ba nag-a-apply ka ng mastery? So master ka na. Master. Yan. Hindi yung mga kalokohan yung minamaster mo. So salita ng Diyos. So, can we really control ourselves on all our own? Kaya ba natin talagang kontrolin yung sarili natin? Kasi sometimes, alam niyo po, kunyari ako, bilang tao, hindi na ako kabataan, bilang nanay na, di ba? Dati, yung kabataan ako, ay kailangan kontrolin ko tong, budgeting ko tong pera ko. Pero pag may nakita na ako, ay, ang ganda! Kailangan bilhin mo. Tapos pagka, titingnan mo na yung budget mo, kasi every Friday, doon ulit nagbibigay yung tatay ko ng baon ko. So, dati 100, malaki pa yun eh. Malaki yung baon ko sa isang linggo, 500. College na ako nun eh. So, 100 every day. So, 500, sabi ko, laki. Tapos kain dito, kain saan, bili ng ganito. So, pagdating ng Friday, sabi ko, sana magbigay na si Papa kasi hindi ko masabi na wala na akong pera. Kasi hindi ako makakapasok dahil nagasta ko na lahat. So, nag-overspend ako. Ibig sabihin, wala akong control. Hindi ko na-control yung paggastos ko. So, can we really control ourselves nang tayo lang? Di ba parang ang hirap? Madaling sabihin, pero pag nandiyan ka na sa sitwasyon na yan, it is very hard. Kasi kung titingnan mo at babasahin, self-control, parang napakasimple lang gawin, pero kung isasagawa natin talaga ng seryoso sa ating buhay at ating i-assess yung sarili natin dahil wala namang ibang mas higit na nakakakilala sa ating sarili, kundi tayo lang din. Tama? So, madalas ang lahat dito ay bumabagsak o pumapalya pagdating sa self-control, sa larangan na ito. And it is obvious that the self-control that is meant here is not something that a person can or shall achieve on his own. So, ibig sabihin, itong sinasabing self-control ng bunga ng Espiritu, banal na Espiritu, ay hindi sinasabi na yung tao ay mismong may kakayanan siya. Kundi,
may kulang, may kailangan ka. Ibig sabihin, kailangan mo ng tulong. So it is not something we can produce by our own efforts. So kahit mag-effort ka na na mag-control sa iyong sarili, sa maraming aspeto ng buhay mo na kailangan kontrolin, hindi pa rin magtatagumpay. Diba? Dapat nating malaman, mga kabataan, na yung ating mga sarili, ang ating pinakamatinding kalaban. And with our own self, we cannot do it alone. So kailangan natin ng katuwang. So we are the ones who have to exercise self-control, but we do it through the help of the Holy Spirit. So hindi natin kaya ng sa ating sarili lang, saganang sa atin, kundi kailangan natin ng tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga dahil sa nabasa natin, as we read the verse, it clearly tells us, di ba, self-control can be acquired and can only get from the Holy Spirit. Sabi sa Bible, sa verse na ito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. So, walang ibang makakapag-produce o walang ibang makakapagbigay, makakagawa sa atin nun, kundi sa pamamagitan at sa tulong ng banal na Espiritu. Because it is the Spirit of God that carries and produces those fruits within us. So, kapag wala ang banal na Espiritu sa buhay mo, bilang kabataan at bilang Christian, ay baliwala rin lahat ang magiging effort mo. Hindi lang sa self-control na bunga ng Espiritu, mga kabataan, sa lahat ng bunga ng Espiritu. Kung wala ang tulong ng banal na Espiritu sa buhay mo, ay hindi mo makukuha, ma-acquire ang lahat ng bunga na ito. So sa papaanong paraan ba natin makukuha yung mga bunga na ito at hindi lang sa self-control? As we faithfully and diligently seek and honor God. As we faithfully and diligently seek and honor God, then we can acquire the true self-control. Of course, by the help of the Holy Spirit that God sent us to be our helper. So it is now the Spirit of God who leads us now and direct us to achieve self-control. So yan ang susi, di ba? As we faithfully and diligently seek and honor God. Kumbaga, parang pagtatanim. Sa pagtatanim mo, may buto ka at itinanim mo ito, di ba? Tinanim mo ang buto. Tutubo ba ito nang iiwan mo lang siya? Na hindi mo dinidiligan, na tinago mo lang dun sa kwarto mo. Kunyari, yung buto ng munggo, nilagay mo lang sa kwarto mo, tutubo ito, uuhay, pero hindi siya magtatagal. Hindi siya magiging toge. Hanggang musbong lang siya, nawala lang yung buto niya. So parang ganito rin yun. Para magkaroon tayo ng bunga, kailangan nating mag-dig deeper sa Panginoon. Kailangan faithfully and diligently, masipag na sumasaliksik at ino-honor ang ating Panginoon para makuha natin yung mga bunga na ito at ma-acquire natin. So hindi ito isang snap lang na magkakaroon ka. Wino-work out to sa ating buhay. At hindi lang basta-basta sinabi mo na, meron ako. Kundi mismo yung taong nasa paligid mo ay makikita dahil nakikita nila yung bunga ng Espiritu sa buhay mo. Hindi mo na kailangan pagsigawan, I have self-control. I am faithful. I am meek. No. Kundi mismo ang mga taong makasalamuha sa'yo, makikita ang refleksyon ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Amen. So this must be applied to every area of our lives. Hindi lang sa mga maliliit na aspeto. Yung mga simpleng pagkain, mga bisyo. So ano-ano pa yung mga ibang aspect ng buhay natin na itatouch ng self-control. Ito, napaka-practical nito, yung mga mahihilig mag-shopping. Hindi lang add to cart, kasi pag add to cart, kahit ako, mapupuno na yung add to cart ko, nagdi-delete na ako eh. Kasi puro add to cart lang eh.
Ang mahirap, na place order mo lahat. Place ka ng place order. Di ba? Hindi mo na nakokontrol. Di ba? Wala ka na palang pambili. Nag-Lazada, pay later ka na. O nagamit mo pa, sino nakakaalam nun? Naku, nalaman na nila. Nag-Lazada, pay later ka na. Yun yung utang nila eh. Pinapautang ka ng Lazada. Kasi, ano ka nun? Yung parang, hinihikayat ka na, sige, bumili ka. Ito pa pautangin kita, ID lang ang kailangan. Walang magagawa nito. Hanggat walang kakayanan kayong magbayad, no, wag mag-place order. Add to cart pwede yun. Diba? So, walang magagawa nito. Diba uso yun, mga online shopping? Okay lang naman mag-online shopping as long as may kakayanan ka na magbayad. At as long as hindi na buong magdamag, nandun ka nakatutok sa pag-place order mo. Or pag sa shopping, di lang sa online, kundi sa mga mall, ganyan. Ano pa? Overeating. O kain ka ng kain. Hindi mo na nakokontrol yung sarili mo. Kakakain mo lang sa bahay, kakain ka na naman dito. O nagyaya na naman ng ramen, nagraraming ka na naman. Diba? Ano nang tawag doon? Gluttony? Diba? Sobrang pagkain ka na. O ikaw naman, undereating ka. May overeating, may undereating. Self-control din pala yun. Pag hindi ka kumakain. Diba? Kumbaga, kino-confine mo yung sarili mo na kumain hanggang sa yung katawan mo na is yun yung naapektuhan. Diet ka ng diet. Diba? Hindi mo naman kain, nahilo ka na, nahihimatay ka na. So, hindi yun self-control. May tamang wisdom na binibigay ang Panginoon sa pamamagitan nun. Yung sinabi ko kaninang pasmadong bibig. Diba? Alam nyo ba, ganun lang yung salita kong pasmadong bibig, pero may Bible verse para doon sa mga matatabil ang dila. Sabi sa Kawikaan 10:19, ang taong masalita ay madaling magkasala. Ang tao namang marunong ay pinipigilan ang kanyang mga dila. So, ang pangit pala ng salita ka ng salita. Lalo na't walang saysay ang iyong salita. Bakit ka pa magsasalita kung wala ka naman talagang saysay magsalita? Diba? Hindi. So, dapat ang pagsasalita natin ay ginagamitan natin ng wisdom. Tama? Dahil ang taong marunong ay marunong magpigil ng salita. Hindi porket may kakayanan ka magsalita o alam nila na marunong ka, bawat makasalamuha mo na lang ay sinasabihan mo ng kung ano-ano. Diba? Walang wisdom. Hindi nakakapagbigay ng ilaw at pag-asa at hope dun sa mga nakakasalamuha mo. Pagpo-post online, hindi mo makontrol, may nakita kang post, nag-rant ka rin. Yan yung mga simpleng bagay o aspeto ng buhay natin na akala natin simple lang pang araw-araw nating nakikita, like pagtatrabaho, pagpo-post online, pagrarant, paglalaro, mga online na games, na hanggang gabi napuyat ka na, may pasok ka pa bukas, at dahil sa sobrang kakalaro mo, napuyat ka na, pumasok kang may eye bag at pumasok kang hindi naligo. Yan. Dahil puyat ka, bawal maligo yung puyat. Diba? At higit sa lahat, mga kabataan, syempre masyado tayong sensitive pagdating sa ganito ay pagpanunood ng mga sensual na palabas. Diba? Hindi, syempre, ang nanonood ka ba ng loud, diba? Patago. So, kailangan ng control, self-control at pagtatama. Amen? Kaya naman sinasabi dito, without self-control, we will not succeed in our Christian life. So, kung you can see na sa araw-araw ng buhay natin, pagising pa lang sa umaga hanggang sa pagtulog mo, kung i-assess mo sa araw-araw, tama ba yung mga ginagawa ko? Na-control ko ba to? O naayos ko ba ayon sa kagustuhan ng Diyos? Naayos ko ba yung aking time? Naayos ko ba yung mga bagay-bagay na hindi mako-compromise ang pakikipagniig ko sa Panginoon? Kaya alam nyo po, importante yung bunga ng spirito ng self-control. Kasi natatouch din ito yung lahat ng bunga ng spirito eh. Tama? Tulad ng patience, kailangan ng control mo doon. Diba? Kunyari sa mga bata, masyado na silang maiingay.
Kung bukod sa pasensya mo and long-suffering mo, nahahabaan mo yung pasensya mo sa kanila, kailangan mo rin mag-control ng iyong salita. Tama ba? Mag-control ng iyong mga kamay na hindi sila basta-basta paluin, na hindi sila basta-basta batuhin dahil sila yung mga bata. So lahat ng mga bunga ng Espiritu na yan, nagtatouch yan sa bawat isa. Dumadaloy. At araw-araw natin na kailangan na maisabuhay lahat ng bunga ng Espiritu na yan. So gaano ba kaimportante ang self-control? Una, self-control keeps us from the danger of sin. The words we speak, the way we express our frustration and anger, the way we control our thoughts, and the way we react to temptations are aspect of self-control. Lahat yan, kailangan tignan, kailangan itouch. If we let our desires lead us, our lives and our bodies can quickly spin out of control. Ibig sabihin, pag hinayaan natin na kung ano lang yung gusto natin, ang siyang mangyayari para tayong mga trumpo na paikot-ikot na kapag malapit ka ng huminto, ay tatalsik-talsik ka na lang doon. Di ba ang trumpo, pagka ginanom mo, iikot siya, tapos pag malapit na siyang umano, is gaganon-ganon na lang siya. So para tayong mga trumpo. Sabi nga sa Proverbs 25:28, a person without self-control is like a city with broken down walls. So pasimplihin natin. Ang isang bahay na walang bakod, walang gate, safe ba sa tingin mo o hindi? Hindi. Lalo na kung nasa gitna kayo ng kalsada. Diba? Hindi safe. Ang isang bahay na wala ng gate, wala pang bintana, safe o hindi? Hindi. Ang isang bahay na walang gate, walang bintana, wala pang pinto, safe o hindi? Ha? Hindi. Ibig sabihin, hindi pagawa yung bahay. Hindi. So, pinasimple ko lang, hindi safe. Ganon din tayo. Masyado tayong vulnerable sa mga danger sa labas. Di ba pag ang bahay, maiwan mo lang yung bintana mo na bukas, tapos nasa labas ka pa. Sabi ko, parang di nakakasara yung bintana namin, makapasok yung pusa. Baka tumait tayo, umiii sa mga damit-damit namin. So doon pa lang, di ba, parang iniisip mo na may danger o baka may mangyaring hindi tama. What more pa sa ating buhay? Pag walang self-control ang isang tao, he is or she is exposed and vulnerable to all sorts of folly and trouble. Ibig sabihin ng folly, ng mga panloloko, kalokohan, yan, trouble, yung mga trouble. Ibig sabihin, madali kang makita ng kaaway. Sabi pa dito, a person without self-control can be easily attacked by enemies. Ibig sabihin, dahil walang wall ang isang city at ikaw bilang tao, wala kang self-control sa sarili mo, madali kang atakihin ng kaaway. Yan, magastos yan. Sige, bulungan pa natin, samahan natin. Bili ka pa na nito, bili ka pa nito. Inaway ka, sige, sabihin mo, murahin mo. Diba? Parang ganon. Parang wala tayong shield pag wala tayong self-control. Hindi natin makokontrol yung sarili natin kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. At kung wala kang self-control, para kang isang hubad na city, na wala kang mga walls, you have a broken down walls, na madali kang makita, madali kang atakihin ng mga kaaway. And of course, temptation can be easily entered, which may lead to sin. So marami mga temptation ang mga nakapaligid sa atin. So if we don't possess self-control in our lives, the temptation can easily enter into our life. Enter into our mind, our heart. Kasi, di ba, pang ang ating mga isipan ay madaling maka-imagine ng kung ano-ano. Ang temptation ay hindi lang dun sa sensual na part. Di ba, may temptation sa paggastos, temptation na awayin mo ito,
temptation. Maraming mga temptation sa buhay natin, lalo na tayong mga kabataan. May temptation na dapat papasok ka, pero dahil niyaya ka ng kaibigan mo, hindi ka na lang pumasok. Pero ang alam ng parents mo, pumasok ka. So, totoo po yan. Nangyayari yan. Lalo na pag dito sa church daw siya pupunta. Pero pag tinanong na ng magulang, wala pala siya sa church. So, pinahamak pa niya ang church. 'Di ba? So, mahirap ang isang tao na walang self-control. Kaya we must let the Spirit of God lead us. Dahil nga kanina, sinabi ko na on our own, we cannot possess or we cannot control ourselves. It is by the help of the Holy Spirit that produces this kind of fruits. Sabi sa Galatians 5:16, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are conflict with each other, so that you are not to do whatever you want." So, ibig sabihin, ang spirito at ang flesh ay hindi pwedeng magsama. Hindi pwedeng ikaw ay lumalakad sa spirito, sa katotohanan, tapos on the other side, ikaw ay makalaman. Hindi po pwede yun. Kailangan, kung ikaw ay nagdesisyon na lumakad sa katotohanan, lumakad ka, you walk by the Spirit, then kailangan tanggalin mo na, alisin mo na yung walking by the flesh. Kasi they are conflict with each other. Ano yan, maghihilaan sila sa sarili mong katawan? Hindi. Kailangan isa lang ang desisyon. Para hindi mag-gratify yung desire ng flesh mo, we must walk by the Spirit. Upang hindi rin natin magawa yung mga nais nating gusto at gusto nating gawin na hindi naman pala tama sa paningin ng Diyos na naglilid sa atin sa kasalanan. Madalas sa ating mga kabataan, kung tayo papipiliin, tulad nga sa binasang scripture ni Myla, are we going to choose God's way or our own way? Sometimes, sa ating mga kabataan, masyadong magulo ang ating isip. Pag nandito tayo sa church, I am going to choose God's way in my life. Pero pag nandun na tayo sa battleground, kasi dito lahat tayo, iisang spirit natin. But when we are in the battleground sa labas, sa school, sa bahay, doon na tayo masusubok. Sometimes, nakakalungkot, pinipili natin yung sarili nating way instead of choosing God's way. 'Di ba? Kaya sa paraan na yun, nagkakasala tayo sa Panginoon dahil sa pagkakamali na ginawa natin o nagawa natin. So, if we have let the Spirit to lead us, magkakaroon tayo ng self-control sa sarili natin. Magkakaroon tayo ng pamumuhay na kung saan nangunguna yung banal na Espiritu sa ating buhay. Pinadala ng Diyos para tulungan tayo sa mga maliliit na desisyon na sometimes, yung mga maliliit na yon, doon pa tayo nagkakamali. Amen? Meron ngang kwento sa Bible, si David, di ba nabasa nyo na to na he chooses not to kill Saul. Alam nyo yon, yung nasa cave sila. Yan. Yung si David, na nagpapahinga sila doon, at si Saul ay napadaan doon dahil parang magbabawas siya, ganon. Nandun na yung pagkakataon ni David para kitilin si Saul. Kasi nga, pinaghahanap si David kasi gusto siyang patayin ni Saul dahil nagsiselo siya na ipapalit siyang hari. Siya yung nakaupong hari. So, doon na yung pagkakataon ni David na patayin si Saul. Itong Saul na to, patayin ko na to kasi pinaghahabol ako Dahil yun na yung pagkakataon niya na yun na papatayin niya na si Saul habang hindi aware si Saul na nandun si David. Pero alam niyo yung ginawa ni David. Alam niyo na ba? Na in-spare niya yung buhay ni Saul dahil nire-respect ni David si Saul as the reigning king at lalo't higit
nire-respect niya yung anointing ng Panginoon na nandoon pa kay Saul. At higit sa lahat, yung takot ni David sa Panginoon. So, nandoon yung control ni David. Kung walang self-control si David at hindi niya na inisip yung Panginoon, hindi niya na iniisip yung kamay ng Diyos na siyang kikitil sa kanya pag ginawa niya yon, sa tingin nyo, mapapatay niya si Saul? Napapatay niya. Kasi nandun na eh. Nandun na yung pagkakataon eh. Yung circumstances na yun eh. Pwede niya nang patayin si Saul, pero mas pinili niyang sundin ang Panginoon. Yung takot niya, yung fear niya sa Panginoon, at yung self-control niya dahil siya ay namumuhay na sa Espiritu ng Panginoon. Alam niya kung ano yung magiging consequence kapag ginawa niya yung nais niyang gawin kesa dun sa nais ng Panginoon na gawin niya. And as we let the Spirit to truly work self-control in us, it produces fear of God in our hearts. Yun nga, may takot sa Panginoon na para hindi tayo makagawa ng kasalanan, makalayo tayo sa danger of sin, and by saying so, it is now godly fear that decides or control our thoughts, words, and deeds. And this is the kind of self-control closes the door to that which comes from the flesh and to that which comes from the soul, both on our own and others. Ibig sabihin, sinasara na nito yung makalaman na gawain at binubuksan yung pintuan na you're walking by the Spirit with the fear of the Lord, a godly fear, dahil sa self-control na napoposes natin by the Holy Spirit. Amen? So, pangalawa na importance ng self-control ay self-control reflects Christ in us. The true Christian reflects and embodies the attributes and characters of Jesus Christ in His life, sa ating buhay. Kapag tayo tunay na Kristiyano at mananampalataya, nagre-reflect at nai-embody natin yung presensya ng Diyos sa atin. Hindi pa man din tayo gumagalaw, hindi pa man din tayo nagsasalita, nagre-reflect na yung kaningningan ng Panginoon sa ating buhay. Lalo't higit nai-embody yung mga attributes and characters ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay may self-control. Only then it happens kapag in-accept natin ang Panginoong Diyos at in-acknowledge natin ang Spirit of God at tayo'y lumakad sa Kanyang makapangyarihang salita ng may pagsunod sa ating mga puso. Then, we can acquire self-control. Alam niyo po, napakahirap para sa tao ang self-control. Kasi, as a human, di ba, we naturally seek pleasure. Tama, di ba? We naturally seek pleasure at ina-avoid natin yung mga pain. Yan, ina-avoid natin yan. Doon tayo sa kung saan safe tayo at madali yung buhay. Kasi yun yung natatak na kaisipan natin as human, di ba? Naturally, we seek pleasure, we want to avoid pain. Doon tayo sa safe, madali sa buhay. But, as a Christian, mga kabataan, we are called to live righteously. Ibig sabihin, being self-control na buhay, it is the very foundation of living a life of righteousness and selflessness that reflect Jesus and brings glory to God. So, tayo'y tinawag na mamuhay ng may katuwiran. So, hindi tayo basta-basta mabubuhay di pwede nating tawagin sa sarili nating Christian kapag tayo lumalakad pa rin sa makamundong pamamaraan. Amen? Pag tayo tinanggap natin ng Panginoon, i-acknowledge natin ang banal na Espiritu sa ating buhay, automatically, umaalis na yun sa atin, inaalis na natin. At dito na tayo, lumalakad na tayo sa katuwiran. Amen? Kaya, yung self-control, nire-reflect ang Panginoong Hesukristo. Kasi, yun din ang example ng Panginoon. Siya ang mismong example natin sa self-control. Kung iisipin nyo, di ba? Kung ang Panginoon ay wala siyang control sa kanyang sarili, siguro lahat patay na tayo. Tama? So, kunyari, nakita niya, itong
matigas ang ulo nito ni Janjan Alisan ko na nga ng hangin to. Gaganyan ka na. Diba? Ganon. Ibig sabihin, hindi lang mapagpasensya ang Diyos, diba? Mapagtimpi din siya. At lalo't higit, napakalawak ng pag-unawa at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya lagi niya tayong binibigyan ng pag-asa at lalo niya tayong binibigyan ng mga wisdom tulad ng mga katuroan na ito na mamuhay tayo ng may katuwiran. Dahil gusto ng Panginoon na ma-reflect sa ating mga buhay, walang iba kundi siya mismo. Amen? So, una natin, self-control keeps us from the danger of sin. Pangalawa, self-control reflects Christ in us. Amen? Because God is the God of self-control. Amen? So lastly, ang pangatlo, self-control help us to serve God with freedom. Amen? So yung self-control po, ay hindi natin dapat tinitake as suppressant or limitation. But we must take it as a freedom to serve God. Pag sinabi kasing self-control, parang kino-confine ka na huwag mong gawin to, bawal gawin to. Diba? May limitation, akala natin may limitation. Pero dapat, isa puso at isa isip natin na it is our freedom to serve God wholly. Diba? Sa buong-buo nating buhay. Pag sinabi ng mga tao, human freedom tells us, sige, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Dahil sa panahon ngayon, yung mga tao, they want more of self-expression rather than self-control. Bakit? Dahil some of them believe na yung ating sarili ay hindi kailangan na kinokontrol. That ourselves doesn't need to be controlled, but it needs to be liberated. Tingnan mo yung kaisipan ng tao, hindi daw dapat kinokontrol ang sarili, kundi maging liberated ka. Hindi yung naguhubad Ibig sabihin ng word na liberated, maging bukas ka. Parang nagwawalwal ka sa sarili mo. Yun yung kaisipan ng mundong ito. Para sa kanila, self-expression is the real virtue and self-control is boring. Tama nga naman. Kung iisipin natin, pag lagi kang nagkokontrol sa sarili, parang boring, bawal to gawin, bawal ganyan. 'Di ba? Kaya nga sa Bible, sabi nila, yung self-expression, real virtue and self-control is boring, na parang kino-confine ka, pinipigilan ka, na para daw pulis na nagpakita, tas gustong ipahinto yung party. Ganun kalala yung kaisipan ng pamumuhay o generation ngayon sa mundo, na self-expression. Kaya marami sa atin, kung makikita nyo, na it is a very sensitive na may mga naglalantad na, di ba? Nilalantad na nila yung sarili nila, whoever they are, kung ano man sila, kung sino sila, di ba? Ini-express na nila yung sarili nila nang hindi nila iniisip kung tama ba o mali. But ang sa kanila, gusto nilang ma-express yung sarili nila. Kaya nga sa Bible, we can find commands. Ito yung mga commands sa Bible na like, resist evil, flee lust, avoid temptation, abstain from sin, control your tongue, guard your heart, and most importantly, kill the flesh. Diba? Ito yung mga command na lagi nating makikita sa Bible. Those are the things that can give us freedom. So akala natin, kung babasahin natin na parang bawal lahat, bawal ganito, ganyan. Pero ito pala yung totoong nagbibigay sa atin ng kalayaan. It is by exercising self-control in our life. Alam naman ng Panginoon kung ano yung best way para sa atin para mamuhay tayo. And it will never bring us true happiness kapag ang ginawa natin ay yung mga makamundong bagay. Alam ng Diyos kung ano yung pinaka-best way na tayo'y mamumuhay. Binibigyan niya tayo, He gives us healthy boundaries. Yan ang tinatawag natin mga healthy boundaries to enjoy the good things in life. And it is what the Lord wants us to attain.
A true freedom that is having a Spirit-led life serving Him. Letting Him and the Holy Spirit lead us even in the way we speak, na hinahayaan natin ng banal na Espiritu na kahit sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sa pagkokontrol ng ating mga pag-iisip, yung response natin sa ating emotion, and in times of temptation. This is true freedom. Yung true freedom, may self-control. Alam natin yung boundaries natin. We are not the mga people na iba na ang kaisipan nila ay, ang self-control ay boring, na may limitation na kino-confine ka. Kundi self-control is a true freedom to serve God ng buong buhay mo. Amen? Because God wants us to serve Him freely. Na hindi na tayo slave ng ating mga kasalanan, kundi namumuhay tayo ng may katuwiran. Yun yung kalayaan sa Panginoon sa pagsiserve sa Kanya. Sabi nga sa Romans 6:18, we are no longer slaves to sin, but righteousness. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. So hindi na tayo slave o namumuhay sa kasalanan. Dahil malaya na tayo sa kasalanan at higit sa lahat, malaya na tayong makakapag-serve sa Panginoon nang walang any guilt sa atin dahil alam natin na namumuhay tayo ng may katuwiran. Amen? So as our conclusion, yan, isa-isahin muna natin yung mga importance. Number 1, self-control keeps us from the danger of sin. Pangalawa, self-control reflects Christ in us. And thirdly, self-control helps us to serve God with freedom. And as a conclusion, we need to have self-control over our body, our mind, our emotion, our tongue, and our spirit. That is true. Kailangan natin ng self-control sa lahat ng aspeto ng buhay na ito. Kaya naman, let us seek the Lord and ask Him to develop this fruit in our lives so that it spares us from becoming castaways because of something in our life that is out of order that can eventually lead us away from the Lord. Ibig sabihin, para lalo nating maposes ang bunga ng Espiritu na ito o ang lahat ng banal ng Espiritu, let us seek the Lord and ask Him na ma-develop ang lahat ng mga bunga na ito sa buhay natin. Para i-spare tayo ng Panginoon, hindi tayo ma-cast away. Ibig sabihin ng cast away yung mula, tinanggal ka na. Kaya palaboy-laboy ka na dyan, napariwara na yung buhay mo. Dahil lang sa mga bagay na out of order sa buhay natin na nagawa natin sa Diyos. At sa tingin mo, sa lahat ng mga teachings na ito, mula sa una nating topic ng fruitful generation, I want to conclude everything. Diba? Kung ikaw sa tingin mo na wala pa sa buhay mo yung ilan o ang lahat ng mga bunga ng Espiritu, kapatid o kabataan at kahit sa mga nanonood, I want you to assess yourself today na ano pa ba yung kulang sa buhay ko? O ano pa ba yung mga dapat ma-develop? At papaano pa ba ma-develop sa buhay ko? Let us learn to ask, seek, and knock. Alam niyo po ito? Let us learn how to ask, seek, and knock sa Matthew 7:8. Keep on asking, and you will receive what you asked for. Keep on seeking, and you will find it. Keep on knocking, and the door will be open to you. Ang ibig sabihin lang nito, sige, for everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be open. So ang ibig sabihin nito, kapag ikaw, kabataan, na naglulong ka, na ma-develop din sa sarili mo, lahat ng bunga ng Espiritu na ito, you learn how to ask God, na Lord, gusto ko pong magkaroon ng ganito, na ganitong bunga. Gusto ko pong matama to sa buhay ko. Gusto ko pong ma-develop to sa buhay ko. You ask God. You keep on asking God. And then, you seek God.
you seek Him. Kung ano yung gusto ng Diyos na lakarin mo. Baka gusto ng Diyos, pakawalan mo to, tanggalin mo to sa buhay mo, na isurrender mo ang buhay mo sa Diyos, tanggalin mo itong mga bagay na ito na nagiging hindrance para makuha mo tong bunga na to. And then, you keep on knocking the door. You keep on knocking sa Panginoon, Lord, Lord, please, Lord. Hanggang sa buksan ng Panginoon yung pintuan na yun at makuha mo lahat, ma-acquire mo lahat ang bunga ng banal na Espiritu. Kailangan lang maging perseverance tayo. Maging makulit tayo. Maging persistent tayo sa Panginoon. Hindi lang ngayon dahil ikaw ay nakapakinig, kundi buong buhay mo. Lagi kang mag-ask, mag-seek, mag-knock sa Panginoon. Dahil, alam niyo po, ang Panginoon hindi naman madamot eh. Hanggat nakikita niya mga kabataan na willing ka na magpatama, willing ka na magpasubmit sa Panginoon, ay kayang-kayang ibigay ng Diyos sa'yo. Amen? At kung sa tingin mo naman, nahihirapan ka, at sa tingin mo nag-i-struggle ka sa self-control or sa lahat ng mga bunga ng Espiritu, tandaan mo na huwag kang susuko at hayaan mo at lagi mong isipin na ang grace ng Panginoon ay laging sapat sa atin. Sabi sa Titus 2:11 verse 11-12, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." And 2 Corinthians 12:9, dito tayo magtatapos. Basahin natin lahat. "But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Purihin ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa. So let us pray. Sige po, lahat tayong magsitayo. Panginoon, we are grateful. We are thankful, Lord, dahil sa mga napag-aralan namin, hindi lang sa gabing ito, magmula, Panginoon, dun sa unang gabi na napag-aralan namin about fruitful generation. Truly, Lord, that we want to develop the 9 fruits of the Holy Spirit sa aming mga buhay. Hayaan mo, O Lord God, na kung ano pa, Panginoon, yung mga bunga na wala sa amin, Panginoon. We keep on asking you, Lord God, to develop this to us, to give it, Lord God, sa aming mga buhay. And we keep, Lord God, on seeking you, Lord, kung ano po yung kalooban niyo sa aming mga buhay. Lord, kung ano po yung nais niyong tanggalin sa amin, kung ano pong gusto niyong isurrender namin, tulungan niyo po kami mapagtagumpayan ng lahat ng ito. Nang sa gayon, maging karapat-rapat kami, Panginoon, na bigyan mo ng mga bunga na ito, Lord God. And sa gayon, maging, Lord, capable kami na lumakad ayon sa inyong kalooban, Panginoon. And we will keep on knock, Lord God, sa inyong pintuan. And sa gayon, Lord God, sa oras na nais mo kami ay magiging handa, Panginoon, at tanggapin ito. At Lord, una sa lahat, we keep on asking, Lord God, that you cleanse our hearts, Lord God, and give us the right motive, Lord God, upang sa gayon matayuan namin ang buhay, Lord God, ng may Lord, kaluwalhatian, Panginoon, karapat-dapat, Panginoon, at kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, for teaching us, for giving us, Lord God, these teachings, Lord God, not just, Lord, to have a self-control in our life, but, Lord, to possess everything, Lord God, the fruit of the Holy Spirit. We pray, Lord God, that you empower us, that you enlighten us, Lord, and give us, Lord, your presence, Lord, to be upon us, Lord. Nang sa gayon, makaya namin na lahat ng mga lakarin namin patungo, Panginoon, sa inyong kalooban sa aming buhay. Salamat, Lord, and I declare, Lord God, sa lahat ng mga kabataan na naririto, even, Lord, sa online, Lord God, I declare, Lord, a life full and abundant, Panginoon, a life, Panginoon, na kung saan ay namumuhay at na-develop ang lahat ng bunga ng Espiritu, Panginoon. Ang buhay na lumalakad at nangunguna, hindi ang kanilang sarili, kundi ang banal na Espiritu, Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan na ito na tinanggap, Panginoon, ang inyong salita, at isa sa buhay ang inyong salita ngayon at magpakailanman.
Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.